ang karugtong ng nakaraan, at agad ngumiti ang doktor. I think nagkaroon ng misunderstanding dito, hindi ko sinabi na hindi namin siya maooperahan. Sabi ng doktor, ano, sabi ng ating bida, na nakita ang isinenyes ng doktor. Lumapit ito sa ating bida at, sa tingin ko ito ay isang misunderstood, kasi hindi siya pamilyar sa procedures namin. Kailangan mong makipag-usap sa kanyang doktor para sa mga detalye, ngunit ang pasyente ay nangangailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon. Hindi ko rin nais na maalarma ang pasyente sa mga detalye, dahil maari itong maging isang mapanganib na operasyon. Sabi muli ng doktor sa guardian, napatingin naman ang ating bida sa doktor. Na may halong pagtataka, kaya wag na kayong mag-alala pa. Hospital na ito ay may kasamang pinakamahusay na medical team sa bansa, kaya ang pasyente ay nasa mabuting mga kamay. Nang mapagsolo ang ating bida, nagawa nating mudyan. Bahagyang sigaw ni Akil, hindi ko alam kung kailan matutuloy ang surgery, pero at least may chance ang pasyente na mabuhay. At natutuwa ako, pero, bakit mukhang masama ang loob mo? Sabi ni Akil nang mapansin nito ang ating bida, nakakuyom ang kamay nito. Bakit sa tingin mo, sino ba yung nakakainis na matandang yun? Ganap na pinadismiss niya ako, bakit dahil ba sa high school lang ako? Ibig kong sabihin ako ang great ghost doctor, alam mo na. Bahagyang sigaw ng ating bida habang naglalakad na kasabay si Akil. Napahinto ito nang makita nito ang babae sa tapat nila. Nandyan ka na, natutuwa ako at nakita kita, akala ko ay umalis ka na. Bahagyang nagtataka ang ating bida, ako nga pala si Yuri Kim, isa akong estudyante sa University of Korea School of Medicine, at dito ako nagtatrabaho as a part-time. Siya pala ang babae na nagbigay sa akin ng paycheck. So, ano ba yun, si Dr. Shin, ay hiniling sa akin na hanapin ka. Sinabi niya sa akin na ikaw ay isang interesting na bata. Hehe, ha ha ha, ha, anong bang nangyayari ngayon? Bulong ng ating bida, samantala, sa office ni Dr. Shin, habang naglilipat ito ng pahina, sa binabasa nito, agad binaba sa table ang binabasa nang dumating ang ating bida sa kanyang harapan. Saan sa kolehiyo ka balak pumasok? Mudyan, tanong ni Dr. Shin, nag-isip naman ang ating bida, alin nga ba, hindi ko kailanman naisip, ngunit kung ako ay magiging isang doktor, mas mabuting pumunta ako sa pinakamahusay na med school sa mundo, bulong ng ating bida, kinuha ko ang iyong mga grade, at ang mga ito ay may medyo kakilakilabot, kalimutan mo na ang med school, malamang na. Mahihirapan kang makapasok sa alinman kolehiyo na may mga grades na iyon. Sabay halongkat ng mga papers si Dr. Shin, haha. Tinitignan mo ito mula sa pangkalahatan pananaw ng publiko, kaya nakikita ko ito, kung bakit ganoon ang nararamdaman mo. Agad inilapag ni Dr. Shin ang folder sa harap ng ating bida. 20XX Admission Guide to University of Korea School of Medicine. Ang nakalagay sa folder, narito ang mga year na ito na maagang mga gabay sa pagpasok sa medical na paaralan, gusto kong basahin mo ang mga ito. Agad kinuha ito ng ating bida, isang early admission. Ano ito, isang espesyal na admission, partikular na hindi isinasaalang-alang ng University of Korea School of Medicine ang iyong mga marka, kung makapasok ka sa pamamagitan ng mga espesyal na admission, tumitingin lang din sila sa scores ng 2 subject sa CSAT mo. Ang katotohanan na ang iyong paglahok sa pag-aaral na ito, ay ginagawang sapat kang kwalipikado para mag-apply para sa espesyal na pagpasok, at naniniwala ako na ito na ang perpektong ruta para sa iyo. Napatingin ang ating bida, hindi ito makapaniwala, dalhin mo ito sa bahay at basahin ng iba pa, at huwag mong kalimutan i-summarize ang mga papers na binigay ko sa iyo ngayon, hanggang sa susunod na linggo. Samantala, sa opisina ng matandang doktor, napalunok ito bago kumatok, ang assistant doctor ni Dr. Shin, come in, pagbukas ng pinto ay tutok ang doktor na si Deokman Woo, sa computer, agad yumuko ang assistant doctor. I apologize for the intrusion kaninang umaga habang nag-rounds kayo. Ayos lang, kumusta na ang pag-aaral? Maayos naman po, mayroon kaming isang bilang na mga promising na mag-aaral. John Hyuk Jin, ang isa sa kanila, syempre anak ni Professor Jin, ng Mayonghyun Foundation.
Hindi na ako magdududa pa, si Professor Jin, na kanyang anak ay magaling sa kanyang trabaho. Siya ay isang napaka-espesyal na pamilya kung tutuusin. Tumingin ang matandang doktor sa kausap, ipagpatuloy natin. Yun high schooler kaninang umaga, si Mujin Lee, ang pangalan niya di ba? Sir, opo, ito ay, kabadong sagot ng lalaki, hindi mo kailangan kabahan. At naniniwala ako na hindi ako nagbigay ng sapat na atensyon sa pag-unlad ng pag-aaral. At sisiguraduhin kong naruroon ako sa susunod na session. Sabi ng matandang doktor, iyan po ay magiging kahanga-hanga, salamat po. Sa baybaw nito, dadalhan mo ba ako ng report, na nag-summarizing sa pangunahing aspeto ng progress ng pag-aaral sa anumang pangunahing resulta hanggang ngayon? Wala akong pakialam kung anong format ito, basta gusto ko lang makita ito sa lalong madaling panahon. Ngayon din po, Professor, agad lumabas ang assistant, matapos ay pinaikot nito ang upuan, lumabas ang nakatago nitong galit, maya-maya ay ngumisi ito, hehe, Mujin Lee. Samantala, mula sa opisina ni Dr. Shin, lumabas ang ating bida. Humakbang ito, University of Korea, bulong nito habang tumingin sa folder na hawak. At nang makalabas ito ng glass door sa entrance. Mujin, tawag ng isang babae, "Hi, kaway nito, saan ang punta mo? Maari kitang isabay habang nasa daan, at umaasa akong magkakaroon ako ng pagkakataon na makausap ka." Sabi ng babae, "Oo, ang isang biyahe ay magiging mahusay." Wuhu, tuwang sabi ng babae, agad kinapa nito ang susi sa bulsa. "Ano ba yan?" Bahagyang sigaw nito. "Bakit? Anong nangyari?" "Hindi ko makita ang susi ko." "Then, ano yan nasa kamay mo?" "Oh, ops. Haha," sabay takip ng bibig na tila nahiya ito. "Ayos lang hey, ano bang meron sa babaeng ito?" Bulong ng ating bida. Agad pinindot nito ang remote ng kotse at nabuksan ito. Matapos ay agad silang sumakay at pinaandar na ang kotse. "Saan tayo?" "Sa Songpa Stadium." "So, matagal mo na bang kilala si Dr. Shin?" "Hindi pa." "Oh, talaga ba?" "Well, sa tingin mo ba siya ay isang kahanga-hangang tao?" "Lagi siyang busy sa research, ngunit naglalaan din siya ng oras upang madiagnose ang pasyente at magsagawa ng mga surgery kung minsan." Oo nga, I think sayang, ang isang tulad niya na nagtatrabaho lang sa Haeseong Hospital. Gusto namin na siya ay opisyal na sumali sa University of Korea bilang isang professor." Napatingin ang ating bida sa babae, what the heck, panay ang salita niya tungkol kay Dr. Shin nang walang tigil. May nararamdaman ba siya para sa kanya o ano, bulong ng ating bida. "Oh, nandito na tayo, isang National High School Track and Field Tournament." "Oo, nakikipagkumpetensya ang kaibigan ko ngayon." Lumapit si Akol at bumulong, "Nandito ka para makita si Juhyun di ba?" "Oo." Sumagi, sa isipan nito, ang ilang araw na ang nakalipas. "Hey Mujin," sigaw ng babae, "libre ka ngayong weekend di ba? Halika panoorin mo ako sa pambansang kompetisyon." "Ano? Hindi pwede, may trabaho ako sa araw na iyon." "Ano? Talaga ba?" Umarte ito na umiiyak. "Okay, fine. Pupuntahan na lang kita kung may oras pa. Promise yan, ha? I'm sure na baka makalimutan mo na, pero nagsusumikap pa rin ako para sa pangarap ko. Kaya i-cheer mo ako ngayon Sabado." "Okay," at iyan ang natatandaan kong sinabi niya. Ngunit ang kanyang pangarap, hindi ko talaga maalala. Wow, ang galing talaga ng kaibigan mo ha, pwede rin ba akong manood?" "Sure." At sa gitna ng stadium, lahat ng mga atleta mangyari magtipon sa paligid, agad naghiyawan ang mga manunood, finalist sa high school women, 100 meters race, mangyaring kunin ang iyong mga marka. "Oh, I think doon na magsisimula," natutuwang sabi ng ating bida, habang nanunood, maging ang babae ay natutuwa rin sa panunood. At si Akol ay napapatingin sa dalawa, "Alin dyan ang kaibigan mo?" Sabi ng babae, "Yun nasa kanan lane." "Sige. Each cheer ko siya." "Go Juhyun," sigaw ng ating bida, agad tumunog ang warning shot, bang, wow, ang bilis niya, sigaw nito, agad naman may napansin si Apple, "Ha, Mujin?" Sigaw nito, na ang ating bida lang ang nakakarinig, "Ano, bakit, tumingin ka doon sa starting line."
Mayroon hinimatay, ha? Tara na, mahinang sabi ng ating bida, para puntahan ang hinimatay na babae. Tumawag na ba kayo ng ambulansya? Unang nakalapit ang babae. Ginawa ko na, habang ang ating bida ay tumakbo rin na kasama si Apple. Tumalon siya sa kinauupuan niya para tignan ng pasyente, nang mas mabilis kaysa sa ginawa niya. Akala ko siya ay isang makulit na tao, ngunit nagbago ang buong kilos niya na makita niya ang pasyente. Bulong ng ating bida, ilagay siya sa isang stretcher at ilipat siya sa lilim, magdala ka rin ng basang bimpo, sigaw ng coach, siya ay nahihirapan dahil sa heat stroke, muling sigaw ng coach, heat stroke, hindi may iba pa, bulong ni Apple sa ating bida, hindi, malakas na sigaw ng ating bida, hindi itong heat stroke, kailangan niya ng CPR habang siya ay nasa ilalim ng lilim, sigaw ng ating bida, agad na palingon ang babae sa ating bida. Samantala, sa kasalukuyan, nasa gitna sa pagtakbo ang babaeng si Juhyun, yes nakuha ko ang first place. Nakita mo ba yon? Bulong ng babae habang tumatakbo ito na masayang masaya, pinapanood kaya ako ni Mujin. Ngunit nang lumingon ito ay nagtaka ito dahil walang tao at wala ang ating bida. Kanina lang siya ay nakaupo sa bleachers, nasaan na siya? Bitawan mo ako, sigaw ng ating bida habang hawak ng mga coaches. Kapag hindi siya nabigyan ng CPR ngayon, mamamatay siya. Sigaw ng ating bida, tutoy, hindi ka pwede basta nagbibigay ng CPR kung kailan mo gusto. Siya ay nahihirapan sa heat stroke, kaya ibababa namin ang temperatura ng kanyang katawan gamit ang basang bimpo. Damn it, sinabi ko na sa inyo hindi heat stroke yan. Yuri, bigyan mo siya ng CPR ngayon din, habang pinipigilan siyang makalapit sa walang malay na babae. Sigaw ng ating bida kay Yuri, ano? Sagot ni Yuri. Bilisan mo, alam kong alam mo yun, sinasabi ko na may mali. Napaisip ang babae, oo, may mali nga dito, pero hindi ako sigurado kung dapat akong magpatuloy at gumawa ng isang bagay tungkol dito. Bulong ng babaeng si Yuri, bumuga ito ng hangin. Phew, hindi ako makapaniwala na nag-alinlangan ako kapag mayroon akong pasyente, na nangangailangan ng agarang tulong. Ano ba naiisip ko, agad tumakbo ang babae, para kumilos. Niluhod nito ang babae, at pinakiramdaman nito ang hininga. Hindi stable ang paghinga niya, bulong ng babae. Agad inilagay ng babae ang kanyang kamay para CPR ito. Sino ka miss, lumayas ka, hindi mo alam ang ginagawa mo. Sigaw na sabi ng mga coach, hindi ko nais na dalhin ang aking ama, dito. Pero wala na akong choice, ako si Yuri Kim, isa ako medical student sa University of Korea sa School of Medicine. At ang aking ama ay si John Yong Kim, ang president ng University of Korea. Hindi ito heat stroke, at hindi stable ang paghinga niya. Please pakisuri siya ng isang beses pa, agad kumilos ang isa. Kuha ko na, pinulsuhan ito sa leeg, mabilis ang tambol ng hininga nito. Ang kanyang pulso ay irregular, idinikit ang tenga sa may dibdib nito. At hindi na siya humihinga, agad sumigaw ito, damn it. Hindi ba pwedeng mas mabilis na makarating dito ang ambulansya? Sigaw ng lalaki, at lumipas ng ilang minuto pa, ay dumating na ang ambulansya. Mabilis isinakay ito sa stretcher, habang nakatingin ang babae at ang ating bida. What a relief, ito ay magiging disaster, kung hindi mo siya binigyan ng CPR kaagad-agad. I hesitated at muntik na akong magpahatid sa isang pasyente, binigyan mo ako ng lakas ng loob na kailangan ko, Mujin, salamat. Ito ay hindi big deal, sabi ng ating bida habang pareho silang nakatanaw sa ambulansya. Sa di kalayuan nakita ito ni Jo Hae-hyun, nakita niya ito at bahagya nagselos. At nang naglalakad ang ating bida at si Akil, malamang na nagkaroon siya ng sakit sa balbula sa puso o nagkaroon ng pananakit, na pagkabigo dahil sa myocarditis. Iniisip lamang nila ang mainit na panahon, at nagmamadaling ipinalagay na siya ay dumaranas ng heat stroke. At natutuwa ako na napanatili natin ang pasyente na si Ali. Sabi ni Akil, tumingin ang ating bida at mahinang tinawag ang kanyang pangalan. Akil, sabi ni Yuri, anak siya ng president ng university.
Ibig sabihin loaded siya, diba? Mas mabuting maging kaibigan ko siya. Kumislap-kislap pa ang mata ng ating bida habang nagkwekwento ito, ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Pagkatapos ng lahat, sumimangot naman si Akal, sobrang gulo doon, kaya hindi ko man lang nakausap si Juhyeon. Bago ako umalis, paano kung sigawan niya ako mamaya, hindi ko man lang natanong kung ano ang pangarap niya. Bulong ng ating bida, siguro okay lang, tatanungin ko na lang siya sa ibang pagkakataon, muling bulong nito. Maya-maya pa ay nag-inat ito, ang aking espesyal na training ay magsisimula na ngayon, sabi ng ating bida, anong ibig mong sabihin, at magsisimula na akong mag-aral ng mabuti, nakinuyang pa ang palad, ngayon na mayroon akong layunin na makapasok sa University of Korea, ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako. Kaya tulungan mo ako sa pag-aaral ko, Akal, malakas nitong sabi. Sa pag-uwi ng bahay ay agad naupo ito sa kanyang study table, at tumutok ito sa pag-aaral. Nagbasa at nag-search ito ng mga kaalaman tungkol sa medicine, at maging ang kanyang CSAT ay tinutukan niya rin, pagbabasa, pagre-review, pagse-search. Maging sa library ay nakatutok rin, sa room, nahihirapan ka bang makuha ang mga sagot? Sabi ng kanyang kaibigan habang iniaabot ang ilang pahinang papel. Oo, medyo may kumpiyansa ako kapag binabasa ko ang ibinigay na text, ngunit kapag nakarating na ako sa tanong sa exam, tila hindi ako makabuo ng mga sagot. Ganyan talaga minsan sa literature, sabi ng kanyang kaibigan habang nagbubuklat ng libro. Well, dahil wala akong alam sa modern or ancient Korean poetry, okay. Excuse me, bahagyang sigaw ni Akal, wala naman, akong sinabing ikaw ang may kasalanan. Sagot ng ating bida, subukan mo at baka makalusot ka sa maraming practice exam. Hanggat maaari, ang literature ay hindi tungkol sa pagsasaulo ng mga formula para sa paglutas ng mga equation, kaya pinakamainam para sa'yo na masanay sa format ng mga tanong na ito. Bakit hindi ka sumama sa study cafe na pinupuntahan ko? After school, mabibigyan pa kita ng ilang workbooks na hindi ko na ginagamit. Sige, maganda nga iyon, hindi ko alam na pumupunta ka para mag-aral sa cafe, sabay upo nito. Ginagawa ko ito, gusto mo ba akong samahan? Ito ay isang magandang lugar upang matapos ang ibang nag-aaral doon, at nananatili silang bukas kahit gabi na. Oh, hindi ba yan ang klase ng lugar na pinupuntahan ng matatalinong bata? Ang sarap pakinggan, maya-maya pa ay nagulat ito nang tumayo sa kanyang harapan ang isang lalaki. Ano ito? Juhyeong, ano ang kailangan mo? Maya-maya ay humikbi ito. Agad kumandang ito sa kanyang inuupuan na patuloy pa rin lumuluha. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ng ating bida na nasaktan na ang mga hita nito sa pag-upo ng lalaki. Lumingon ang lalaki sa kanyang kaibigan, gusto ko rin pumunta sa study cafe ninyo. Palagi kang naging pinakamasamang estudyante sa school na ito, at hindi mo matatakasan ang kapalarang iyon. Kailangan nating magkadikit, pre. Lumayo ka sa akin, sigaw ng ating bida, siya ay si Juhyeong Kim. Dati, pangalawa sa huli, ngayon, pinakamasamang estudyante sa school. At habang natatawa ang kanyang kaibigan, sure, pwede mo kaming samahan, malapit lang ang kape sa school, para sabay-sabay tayong lahat, hindi, ang mga masasamang grades na iyan ay buburahin natin, dude. Lumayo ka sa akin, malakas na sabi nito, at gagawin kitang pinakamasama uli. Mujan, sabi pa ng lalaki, habang ang isang estudyante, ay tahimik nag-aaral at kanina pa, niingayan ito, agad napaikan ito sa ingay, at lumingon ito at sumigaw. Tumahimik nga kayo, paano ako mag-aaral kung ang ingay-ingay nyo? Oh, sorry Youngwoo, agad na sabi ng kaibigan ng ating bida. Habang tumahimik ito, na nakatingin ang ating bida at ang kumandang nakaklase nila. Agad nagbulungan ang mga kaklase nila, anong meron, kay Youngwoo? Hindi ko alam, siya ay malamang na masungit dahil pinag-aralan niya ang kanyang asno, pero si Songchan lagi ang nagtatapos sa pinakamagaling sa mataas na marka. Nalalong ikinainis ng lalaki nang marinig ito, huwag kang ang umarte na nasa bag mo na ang lahat, you jerk. Bulong ng lalaki, makikasama ka lang sa mga tanga. Para lang magmukha kang mabait na tao, muling bulong nito. Tinignan ito ni Songchan, na nagtataka kung bakit galit ang isa nilang kaklase sa kanya. Songchan,
Ibibigay mo sa akin ang mga workbooks na iyon, di ba? Ha? Oo. Syempre naman. Samantala, sa University of Korea, habang naglalakad si Yuri, nahawak ang dalawang body clone, agad ito napalingon ng maramdaman nito na may kasunod siya. Busy ka ba? Pwede ka ba sa konting pahinga? Hi, John Hyuk. Ikaw pala, ang aga mo ngayon ah. Oo. Wala kasi akong gagawin ngayon umaga, kaya naisipan kong dumaan. So, ano gusto mo ba? Ng isang tasa ng kape, may treat. Oh, salamat, gusto ko nga yan. Hindi ba napakaraming trabaho ito? Bakit hindi ka humingi ng karagdagang staff, kay Dr. Kang, para sa pag-aaral na ito? Nasabi ko na ito dati, pero sabi niya wala na kaming budget pa para dun. I see. Hindi ba mabigat ang mga bagay na iyon? Gusto mo ba ng tulong ko? Agad inabot ng lalaki ang yapos nitong body clone, mula sa likod ng babae. Agad tumanggi ito. Ha ha ha, ang mga ito ay para sa mga eksperimento, kaya hindi ko maaaring hayaan hawakan sila ng isang kalahok. Ayos lang, kaya ko naman ang sarili ko, sabi ng babae nang nakangiti. Hindi ko alam kung ano ang pagsubok na mangyayari, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila. Halika na tutulungan kitang ilipat sila. Sabi ng lalaki, hindi ako papayag, magkakaproblema ako, kaya ko nang ayusin ito mamaya. Tara na, at magkape na tayo ngayon. Okay, agad isinalansang ng babae ang body clone, at nang matapos ay naglakad na ito papunta sa labas, lumingon ang lalaki at bumantong hininga, matapos ay tinapunan muli ng tingin ang cabinet na pinaglagyan ng body clone. Maya-maya pa ay pinagpawisan si Juhyuk, ano ba itong nagawa ko? Bulong nito, matapos ay tumakbo ito, maya-maya pa ay hininggal at huminto ito, nakuyam nito ang palad habang nasa pader. Matapos ay dinaikit ang ulo sa pader, hindi, okay lang ang lahat. Habang nakayuko at pinagpawisan ito, okay lang. Muling bulong nito, matapos ay idinikit nito ang daliri sa bibig. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin, habang pinagpawisan pa rin ito. Samantala, napatingin ang ating bida, sa mga kasali sa researcher. Mukhang may mga paraan, na mag-ingat sa mga kalahok kaysa dati. Dati medyo masikip dito, sabi ng ating bida. Ang ibig sabihin lang nun ay medyo malayo na ang narating natin. Sabi ni Akal, Mujan, sigaw ng babae nang makita ang ating bida. Mabilis na tumakbo ang babae, hi, si Yuri. Bulong ng ating bida, ngumiti ito at bumati sa babae. Magandang umaga, nga pala Mujan, narito ang reading material para sa experiment mo ngayon. Oh, thank you, narinig ko na ang estudyanteng pinuntahan nating sa trap meet, ay ayos na ngayon. At ang lahat ng ito ay dahil sa'yo, hindi kasi ako makapaniwala na kailangan kong iligtas ang buhay ng isang tao, bago pa man akong maging ganap na doktor. Hindi ba ako super cool nung binibigyan ko siya ng CPR? Sa tingin ko ako ay sinadya para maging isang doktor. Inilagay ng babae ang palad sa kanyang pisngi na parang kinikilig pa ito. Oh, at sinabi ko sa dad ko ang tungkol sa iyo, at sa akin, at sabi niya na gusto kanyang makilala minsan. At kailan ka ba pwede, para, maging maganda ang panahon para sa araw na iyon? Agad may nag-flash sa isip ng ating bida, anak siya ng presidente ng University of Korea, tama. At ito na ang chance ko para makipagkaibigan sa mayayaman na tao. Bulong ng ating bida, kaya sumagot agad ito. Sige, kahit anong araw, pwede ako, sabi ng ating bida. Nagulat naman ang babae, kung ganoon iset ko na ang pagkikita nyo sa lalong madaling panahon. Samantala sa harapan ng pagsusulit, habang nakatayo si Dr. Shin, na napahawak ito sa pasimano. Na naghihintay sa mga mag-e-exam ngayon, nakita ito ng matandang doktor, hey, Dr. Shin. Sabay tapik nito sa balikat ni Dr. Shin, agad yumuko si Dr. Shin. Hello po Professor Wu, ikinalulungkot ko na kailangan nating baguhin ang oras ng eksperimento, dahil sa schedule. Hindi naman po. Sir, ang dami lang sa plate ko, alam mo na. Haha, at kapag natapos na ang paunang experiment na ito, magsisimula na ang kanilang actual na pag-aaral. Sinulyapan naman ito ni Dr. Shin, at gusto kong makita sa sarili kong mga mata kung ano ang kaya ng mga kalahok na ito.
Sabi ng matandang professor, tumuno muli ito mula sa baba. Oo, at sigurado ako na binibigyan pansin ni Dr. Shin ng espesyal. Ang lalaking iyon, bulong ng matandang professor. Habang nakatuon ang mata sa ating bida, at maaaring siya ang maging susi sa buong pag-aaral na ito. At siya ang magiging catalyst na maglulunsad sa akin sa mas mataas na antas ng lipunan. Muling tumutok ang mata nito sa ating bida, at kung madadala niya ako roon ay magiging bukas palad ako, at ipagwawalang bahala ang kanyang kawalang galang mula sa ibang linggo. Bulong muli ng professor, hindi naman napansin ng ating bida ang pagkakatotok sa kanya ni Professor Wu, dahil busy ito sa pagbabasa, at hahayaan ko itong mag-slide minsan lang. Muling bulong nito sa isipan, magsisimula na po tayo sa eksperimento ngayon Professor Wu, sabi ni Dr. Shin nang lumingon ito. Sige lang, tumayo ang babae sa gitna na may hawak na folder, mangyari na magtungo sa iyong mga istasyon, at maghanda para sa eksperimento sa lahat. Kanya-kanyang lingon ang mga researcher, at kanya-kanya punta sa kanilang pwesto. Napansin ng ating bida ang kapatid ng kanyang best friend, agad niya itong binati, Juhyuk, kumes, ngunit hindi natapos ang kanyang pangungumusta nang nilagpasan siya nito. Anong nangyari sa kanya? Masama ba ang araw niya o ano? Sabi ng ating bida, habang tinanaw ang lalaki, na papunta sa kanyang pwesto. Naiinis ako na makita ka dito, bulong ng nakasimangot na lalaki, habang hawak ng ating bida ang kanyang leeg, na binangga sa kanya kanina nang dumaan ito sa kanyang harapan. Oh, mawala ka na, muling bulong ni Jo Hyeong. Maya-maya pa ay nagsalita na si Dr. Shin. Nandito na tayo, may dumudugo sa loob ng mga medical damage sa harap nyo. Hanapin nyo ang sugat at tahiin ito, makikita sa ibabaw ng operating table ang isang body clone. Gawin na nating ito Mujin, sabi ni Apple. Oo, gamitin mo ang iyong scalpel upang gumawa ng isang panghiwa sa tiyan nito. Agad sinunod ng ating bida ang sinabi ni Apple. Hiniwa ito at kumurap ang mata ng ating bida. Apple, ginawa ko ang sinabi mo sa akin, ngunit tignan mo ito. Natignan nila ang hiniwa na tiyan. Ay basang-basa ito, wala akong makita, dahil ang bagay na ito ay napuno ng mga pekeng dugo. Ang weird niyan, isa itong pagsubok kung saan hinahanap mo lang ang pinsala, kaya bakit nila ito ginawa, hindi tulad ng hinahayaan kanilang gumamit ng surgical suction. Sa panahon ng eksperimento, note, ang surgical suction ay isang aparato na nag-aalis ng dugo at iba pang materyal sa panahon ng operasyon. At bago nangyari ang exam, nakatayo ang kapatid ng kanyang kaibigan na si Juhyuk, habang umuna lumabas ang babaeng si Yuri. Binuksan niya ang cabinet na pinaglagyan ng body clone, na nakasalansan, hinanap niya ang para sa ating bida. Sige, nakita ko na ang medical dummy ni Mujin. Hinayla niya ito at binuksan ang zipper, isang simulate na blood pack para sa eksperimento. Binuksan niya ang pack ng dugo at ibinuhos ito. Mayroon bilang ng pack na ito na konektado sa mga daluyan ng dugo. Kaya't ang pagsusulit ngayon ay dapat tumuon sa pag-aayos ng pinsala sa daluyan ng dugo o sa mga organ. Well, hindi ko nahayaan na magdalawang beses pa ang thug na si Mujin na magputik pa ng tubig dito. Kinuha ang scalpel at hiniwa ito. Samantala, napatingin ang ating bida sa kamay nang umagos dito ang pekeng dugo. Agad napansin ni Yuri ang tila may mali sa dummy clone ng ating bida. Nagtataka ito, anong nangyayari? Bakit puno ng pekeng dugo ang dummy ni Mujin? Nako, hindi, baka nagkamali ako. Hindi ako makapaniwala na gumawa ako ng isang katangahan, na pagkakamali o isang bagay na napakasimple. Pero ang weird, alam kong maliit na hiwa lang ang ginawa ko sa dummy, gaya ng pakiusap ni Dr. Shin sa akin. So ano ang nangyari? Bulong ng babae, na nagtataka ito. Agad na tumingin ito kay Dr. Shin. Sorry po, Dr. Shin, malamang na nagkamali ako. I think may mali sa model ni Mujin, sabi ng babae. Alam ko, sagot ni Dr. Shin, sasabihin ko kay Mujin na itigil na ang eksperimento. At gagawa ako ng bagong model para sa kanya kaagad. Hindi na kailangan yun, sabi ni Dr. Shin. Ano po? Nagtatakang sagot ng babae. Nangyayari ang hindi inaasahan sitwasyon, sa panahon ng mga tunay na operasyon sa lahat ng oras.
Pero ayokong mabigo si Mugen sa mga experiment niya dahil sa akin. Iniisip ko kung paano niya lulutasin ang sitwasyon na ito. Dahil ang isang genius ay isang taong makakaalam ng solusyon sa imposible. Bulong ni Dr. Shin. Damn, paano ko mahahanap kung saan nanggagaling ang pagdurugo sa gulo na ito? Mahinang sabi ng ating bida, na pinagpawisan ito. Mugen, mahinang tawag ni Akal, na tinapik sa likod ng balikat ng bahagya ang ating bida. Naalala mo ba kung ano ang iyong pinag-aralan bago ang eksperimentong ito? Napaisip ang ating bida, pumasok sa isipan niya nung umagang naghikab ito, habang hawak niya ang binabasa niya ang hawak na reviewers, ang anterior at posterior leaflets ng tricuspid valve, ang ascending aorta. Bakit ang dami kong nasasabi? Hindi ko maintindihan kung ano ito. Pare ko, mahihirapan kang kabisaduhin kung ganyan ang gagawin mo, Mugen, huwag mong subukang kabisaduhin ito ng paisa-isa. Subukan unawain ito sa pamamagitan ng pag-iisip sa landas na danaraanan ng dugo. Isipin mo ang daloy ng dugo ang proseso ng pagtunaw, at kung ano ang pananagutan ng bawat organ. Hindi ka matututo ng marami sa pamamagitang laman ng walang pag-iisip at pagsasaulo, ng dalawang dimensional na larawan, kailangan mong mag-isip tungkol sa mga makatotohanan na termino, at iyan ay kung paano mo mabilis na matukoy kung alin, mga lugar ang nagdudulot ng pinsala. Oo nga, iyan ang sinabi niya, sa akin kanina, bulong ng ating bida. Habang nag-uusap si Dr. Shin at ang babae, napansin ng professor ang seryosong usapan nito. May problema ba, kayo pala, Professor Wu, sabi ni Dr. Shin, nang lumingon ito, napalingon din ang babae. Parang sumabog yung blood vessel sa model ni Mugen, mula sa presyon na ibinibigay ng pinasiglang pakete ng dugo, ganun ba? Nagtataka ako kung paano niya lulutasin ang problemang ito nang walang surgical suction. Agad napalingon ito sa ating bida. Hinawakan ng ating bida ang dummy model. Matapos ay itinaktak ito sa lapag, agad tumulo ang fake blood sa sehid, habang napapailing ito. Ang unang eksperimento tungkol sa mga balbula ng puso, ay isang pagsubok upang makita kung gaano kabilis makapag-isip, ang mga kalahok sa kanilang mga paa. At ang suturing test sa ikalawang round ay idinisenyo upang ipakita ang pinong hawakan na taglay ng bawat tao. Ang isang ito ay sinadya, upang ipakita sa amin ang kanilang mga kasanayan sa pagsasaulo at espesyal na pangunawa. Ang mga pangunahing kakayahan iyon, at dapat taglayin ng pambihirang doktor. Sige Mugen, paano mo mahahanap ang iyong paraan sa ganyan sitwasyon? Bulong ni Dr. Shin, maya-maya ay napamulagat ito sa nakitang ginagawa ng ating bida. Nakita nito na binuhat ng ating bida, ang body clone, at tinaktak ito at ibinuhos sa lapag ang fake na dugo. Jizz ang dami nito, anong ginagawa mo? Sigaw ni Akal, habang patuloy pa rin ito sa ginagawa. Well, wala akong makitang ganito, kailangan kong mailabas ang sobrang dugo kahit papaano. Sabi nito kay Akal, wala akong anuman surgical suction kaya ito ang pinakamahusay na magagawa ko, bulong ng ating bida. Wala na tayong maraming oras, kaya sabihin mo sa akin kung ano ang susunod kong gagawin. Kailangan ko lang bang hanapin ang nasugatan na daluyan ng dugo? Bahagyang nagtaka ito. Damn it. Nakakabigla, lumabas ang mga likido, ngunit ang lukab ay patuloy na napupuno ng higit pa. Bulong ng ating bida, isinuksok nito ang kanyang palad sa biniyak niyang tiyan. At kung hindi ito makita ng mata ko, then, hahanapin ko ito sa pamamagitan ng pakiramdam. Ano bang ginagawa mo? Sigaw ni Akal, hinahanap ko ang sugat sa pamamagitan ng paghawak sa bawat organ. Sagot ng ating bida kay Akal, ito ay isa lamang medical dummy. Ibinuka ng ating bida ang hiniwang tiyan nito. Phew, sabay buga ng hangin, at muling nilubog ng ating bida ang mga daliri nito. Kailangan kong mag-focus, para maramdaman ng aking mga daliri ang sugat. Para mahanap ko ang problema, bulong ng ating bida. Habang nakatingin naman si Akal, no way, ito ba talaga ang paraan niya, na makikita niya, sa pagkapa ng daliri. Hindi niya alam kung saan dapat ang mga organ, kaya paano niya mahawakan ang anatomy ng tao, sa pamamagitan lang ng paghipo. Sandali nga,
Nakabisado pa niya ito agad sa maikling panahon. Sa ilang minuto lang, nung pinaliwanag ko sa kanya kanina lang. Bulong ni Apple, nang maalala niya, nang magkatabi sila ng ating bida habang pinaliliwanag niya ito. Maya-maya, nahanap ko na, narito siya, habang nakapa ang organ. Lumingon ito kay Apple, ano ang gagawin ko ngayon? I-secure mo ang mga daluyan ng dugo at simulan mo na tahiin ang panlabas ng dinding nito. Got it, sabay tango ng ating bida, agad kumilos ang ating bida at inoperahan ito. Damn it, ang lukab ay patuloy na napupuno ng dugo. At kailangan kong tahiin ito ng mabilis hanggat maaari. Bulong ng ating bida, samantala, biglang binitiwan ni John Hyuk ang kanyang tool sa tray, na pang-opera. Agad itinaas nito ang kamay, I'm done, pinakiramdaman nito, ang ating bida na abala sa kanyang ginagawa. Bahagyang sinulyapan niya ito, agad napansin ito ni Apple. Teka, may kinalaman ba siya dito? Bulong ni Apple. Bahagyang ngumiti si Juhyuk na natatakpan ng mask. Maaari mong tahiin ang daloy ng dugo na pinutol ko, ngunit hindi pa rin malulutas ang problema mo, Mujan. Muling bulong nito, tapos ko nang ayusin ito Apple, pero, patuloy pa rin ang paglabas ng dugo, sabi ng ating bida, habang nakasulyap pa rin ang lalaking si Juhyuk, hahaha, at hindi ito titigil, sigurado. Pinatitigil mo ang malaking idinulot ko, ngunit hindi mo pa rin naasikaso ang maliliit na pinsala, na tayo ang actual na paksa ng pagsusulit na ito, bulong ng lalaki na tuwang-tuwa dahil nahihirapan si Mujan sa ginagawa. Madaling hanapin ang maliliit at tahiin ng isa-isa. Ngunit mas mahirap hanapin ang maliliit na pinsala, kapag nagamot mo na ang pinakamalaking sugat. At bagsak ka sa round na ito kahit anong mangyari. Bulong ng lalaking si Juhyuk, Jiz, ito ang dahilan kung bakit ito napakakomplikado. Bulong ng ating bida na pilit hinahanap ang solution sa kanyang ginagawa. Hinawakan nito ang dummy model at bahagyang nilakihan ang biyak nito. Hindi, kaya ko ito, hahanapin ko ulit, gamit ang mga kamay ko. Saan nanggagaling ang pagdurugo nito? Dito ba? Hindi ko maalala ang eksaktong pangalan. Ngunit ito ay isang ugat sa paligid ng kaliwang baga. Maya-maya pa ay, nahanap ko na Apple, matatahi ko na ito ngayon. At sinimulan ng tahiin ng ating bida ang kanyang dummy model, mabilis ang mga kilos nito. Ha, alam na niya, nahanap din ba niya ang lahat ng iba pang mga pinsala? Hindi pwede yun, pero kahit ginawa niya, may isa pang bagay na siguradong magpapatrip sa kanya. Bulong ng lalaki, nako. Hindi ko alam kung gaano ako kagaling dahil puro touch lang ang tinatahi ko. Pero napigilan ko na lahat ng pagdurugo, maya-maya pa. Ay inilagay na nito ang tools sa tray. Akal, tapos na ako. At sinubukan pa nito na itaktak pa ang dummy clone. Hindi na umaagos ang mga fluids, at may iba pa dito na mukhang kakaiba sa iyo. Napatingin si Akal sa ating bida, tapos ay sumulyap ito kay Juhyuk. Ha, nakita niya ito kung paano ngumisi ang lalaki. Bakit kakaiba ang ngiti niya, may hindi tama. Bulong ni Akal, sandali lang Mujan, hinawakan nito ang dummy clone. May mali talaga dito. Nawawala ang gallbladder. Ito ay dapat na yumuko ang atay, ngunit ito ay wala doon. Si John Hyuk ba ang may gawa nito? Bulong ni Akal. Mujan, kuning mo ang yellow rubber tube doon. Para saan naman ito? Ito ay isang tulong sa pagsasanay upang gayahin ang mga daluyan ng dugo, o vascular graft sa panahon ng operasyon, sabi mo grafts. Hindi ba para sa math yan? At ano naman ang ibig sabihin nito? Hindi na mahalaga. Tali lang ang isa sa mga dulo at hipan mo ito na parang isang lobo. Note, ang graft ay tissue organ para sa paglipat na actual na pagkilos sa paglipat ng tissue or organ. Agad isinubo ng ating bida at hinipan ito, ang batang iyon ay hinahatak ang pinakakawili-wiling mga stunt kahit noong nagsimula ang pagsusulit na ito. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon, sabi ng professor. Hindi ako sigurado sa sarili ko, sabi ni Dr. Shin. Mas mabuting bumaba tayo doon at tignan nating mabuti. Phew, tapos na, sabi ng ating bida, natapos mo na ba ang operasyon? Sabi ng professor nang makalapit ito sa ating bida, na agad naman tumingin ito.
Mukhang nahirapan ka dito sa iba't ibang paraan, tingnan natin. Iyan ba ay isang artificial na gallbladder? Ito ay tahimik at kahanga-hanga. Bulong ng professor, nakakita na ako ng ilang operasyon sa pagtanggal ng gallbladder sa mga oras ng buhay ko. Ngunit itong unang pagkakataon na nakakita ako ng pansamantalang inilagay sa katawan. Sabi ni professor, ipagpalagay ko na ang modelo ay walang gallbladder. Opo, sir. Okay, tignan naman natin ang mga tahi. Agad tinignan ito. Ito na nga, ang pinsala sa daluyan ng dugo na ito, ay sanhi ng pag-apaw ng dugo sa simula ng experiment, ngunit ito ay hindi napunit. Ito ay isang malinis na hiwa, nangangahulugan iyon na hindi natamo ang pinsala mula sa presyo na ginawa ng pack ng dugo. Agad na patulala si Dr. Shin sa nakita. Napahawak ito sa ibabaw ng lamesa, bahagyang sumulyap si John Hyuk, napalunok ito at pinagpawisan.